Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong mga social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Ito pong Attorney Enzo Bunyog, YouTube channel ko, bago po ito. Kasi yung ating mga viewers po gusto nila mas mahaba-habang talakayan. Kaya dito magko-cover ako ng ilang topics. Tulad ngayon, tatlo tong topics kong i-discuss para mas mahaba-haba ang talakayan. Mayroon din po akong bagong Meta or Facebook page, itong Informador. Napapanood rin po ako ninyo ngayon. Kaya kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking bagong Informador Meta page, follow na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking bagong YouTube channel, Tony Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Paki-invite na rin po ng inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak para mas maraming maabot ng aking pong mga talakayan. O mga kabunyog, pag-usapan natin tong tatlong topics ngayon. Magpapasko yata si Duterte sa ICC. Kung bakit, hmm, mamaya talakayin ko yan. O ito, may pabirong advice si Lacson kay Bato. Kung ano ito, okay, pag-usapan natin mamaya yan. Si Senador Bam Aquino nagsusulong ng panukalang batas para ireforma ang party list law. Yun, tama yun. Hmm? Ano ba ang mga reformang isusulong o pinopropose ni Senador Bam Aquino? Ano kaya ito? Makalusot kaya ito? O sige, mga kabunyog, usapan natin yan. Hmm? O dito muna tayo. Mukhang magpapasko ng solo si Digong sa ICC. Mukhang magpapasko ng solo. Unang ano to, kung sakali unang Pasko niya ito na hindi niya kasama o makakapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Hmm? Um, bakit? Bakit siya magpapasko ng solo? Mayroon palang policy ang ICC. Mayroon silang patakaran na sinusunod. Yung 24, 25, yung dalawang araw na yan, yung bisperas ng Pasko at saka yung mismong araw ng Pasko, bawal ang mga dalaw. Bawal ang mga dalaw. So, kumbaga, ano yan, alangan namang magiging exception si Digong diyan. Pero sabi ni Attorney Kaufman, magre-request siya sa ICC retrial chamber. Siyempre, kailangan ng approval niyan, pagsang-ayon ng pretrial chamber na kung papayagang magbisita ang kanyang mga ah, kapamilya. Hmm? Um, Kailangang aprubahan 'yan ng pretrial chamber. Kasi bawal yung mga dalaw sa mismong bisperas at araw ng Kapaskuhan. Mayroong ganong policy umano sa ICC. Um, kung ngayon halos araw-araw nakakadalaw sila or every other day, nagpapalit-palitan ng pamilya ni Duterte. Kung hindi man si Sara, si Pulong, si Baste. Pagkatapos naman yung kanilang mga anak o yung anak ni Pulong dumalaw, si Omar, yung congressman. Pati nga mga usatuhod ni Duterte nakakadalaw. Ang problema yung Pasko mismo na napaka-importante sa ating mga Pilipino. Hmm? Ah, Hindi niya makakasama ang pamilya niya. Kasi nga bawal. At saka sa ICC mayroong yung panahon ng Kapaskuhan, ah, pahinga rin ang mga staff ng ICC. Ayaw nilang maabala rin sila sa panahon na 'yan. O kaya istrikto ang mga dalaw. Lalo na nga doon sa mismong yung bisperas, yung 24 at saka yung 25. Hmm. Ah kaya ano ito, magiging problema ng malaki ito kay Duterte. Unang pagkakataon nito na kasi, ngayon pa lang naman si Duterte magpapasko diyan. 'Di ba inaresto si Duterte March 11. So, ito yung unang December niya sa loob ng kulungan. Kaya pero ipaglalaban daw ni Kaufman, sabi niya ilalaban niya na sana'y mag-grant yung kanyang request na madalaw si Duterte at makapiling niya yung kanyang pamilya sa panahon ng Pasko. Sabagay, si Duterte nga ano lang,
Talaga nandiyan naman si Duterte kahit hindi siya madalaw ng kanyang pamilya, alam ng kanyang pamilya na buhay pa si Duterte. Samantalang yung inorder nilang ipapatay sa war on drugs, wala na, hindi na maibabalik ang buhay. Kaya kahit naman hindi payagan si Duterte na makapiling yung pamilya niya sa Pasko, mano pa rin siya at binibigyan siya ng due process at buhay pa siya. Samantalang yung pinag-uusapan dito sa krimen na ito ay crimes against humanity. Kaya yung mga nagsasabi lagi diyan na nakakaawa naman pala si Tatay Digong, hindi niya makakapiling ang kanyang pamilya sa panahon ng Kapaskuhan. Pero ang totoo, papaano? Naaawa ang mga DDS kay Duterte sa sitwasyon nito. Pero hindi sila naawa dun sa mga pamilya na pinatay ang mga kamag-anak. Hindi sila naawa dun sa mga biktima ng war on drugs. At hindi lang naman yun 100 katao, hindi lang yun 1,000, 5,000. Oh, ayon sa pulis yung tinanggap nila, yung napatay daw nila sa lehitimong mga police operation, 6,000. Imagine niyo yung 6,000. Inamin na yan ng pulis ha. Nanlaban daw yung mga yan. Pero ayon sa mga human rights groups, hindi lang yung 6,000, 25,000 to 35,000. Ayun, ano yon? Talagang pinatay yun. O ito nga, mabuti si Duterte binibigyan ng due process. Kaya yung isang DDS na lawyer na nakabase sa Cebu, yung si Attorney Regal Oliva, nang biglang nag-vlog siya, ang dami niyang tagahangang DDS kasi siya eh. Nang bigla siyang nag-vlog, sabi ni Attorney Regal Oliva, papalad pa rin ang dating presidente na sa ICC, grabe ang due process na binibigay sa kanya. Yung kanyang kondisyon sa kulungan ay sobra sa pagiging makatao. Parang ang hotel eh. Oh. Kaya sabi ni Attorney Regal Oliva, ano pa rin, kumbaga yung pinagkait sa mga namatay sa war on drugs ay binibigay kay dating Presidente Duterte. Yun ang sabi ni Attorney Regal Oliva. Biglang binas ngayon ng mga DDS. Biglang binas si Attorney Regal Oliva. Sabi kay Attorney Regal Oliva, bakit mo pinagtatanggol ang ICC? Duterte ka ba o ano? Kaya biglang nagpaliwanag si Attorney Regal Oliva na hindi naman daw siya anti-Duterte sa ginawa niya na yon. Pinapaliwanag niya lang na mayroon namang dinadaan ng proseso, due process ang ICC. Oh. Totoo naman yun. Kaya lang ang problema, mga panatiko yung DDS o dinabas siya. Ay bigla ngayong nagbago ng tono si Regal Oliva kasi mula sa dating 1.6 million yata yung followers niya, biglang naging sa isa o dalawang araw lang, biglang naging 1.3, 1.4, ano lang. Grabe yung eh, yon biglang biglang pihit ng biglang bawi kasi nauubos yung kanyang mga followers, subscribers. Kaya yan, kaya nakakaano. Pero tama naman yun si Attorney Regal Oliva. Ah, ah, kahit pa sabihing nakakulong si Duterte sa ICC, at least binibigyan siya doon ng due process. At yan yung pinagkait niya sa mga naging biktima ng war on drugs. Walang due process. Kaya nga extrajudicial killings ang ginawa eh. Hmm? Sabihin pang sabihin pang mga drug addict yun, drug user yun. Tama ba yun na basta mo na lang patayin? No? Paano pinatay? Either pinalabas na ng laban sa mga police operations or pinatay ng riding in tandems, ng death squads. At pero sasabihin siyempre, ano yan eh, death squad, ano yan, hindi, vigilante yan. Hindi na yan alam. Riding in tandem yan, walang nakakalam. Sino naman nagsabi niyan? Inamin na nila Roy Nagarma yan eh, na nagbuo ng nationwide ng Davao ng kinup yung Davao Death Squad. Nagbuo ng death squads para gumawa ng mga pagpatay. Iba pa yan dun sa mga lehitimong police operation. Yun, yung mga naging biktima ng war on drugs na yun, wala na, hindi na nila makakapiling talaga ng mga pamilya. Kaya nga nagsisigaw sila ng hustisya. Buti nga itong si Duterte, ano lang eh, ang iniisip lang nila Kaufman, makapiling lang yung pamilya sa Pasko. O sabihin pa nating hindi i-grant ng ICC, hindi naman yun, buhay pa naman si Duterte. Yun ngang mga biktima ng war on drugs niya, patay na, hindi na maibabalik ang buhay. Anyway, abangan natin kung igagrant yung
motion o request na yan ni Kaufman. O itong si Senador Ping Lacson, pabiro na wininto niya, mayroon daw silang GC ng mga lahat sila ng mga senador, mayroon silang GC. Eh, ano yata na bago pa yung budget deliberations, ibig sabihin mga 2 o 3 linggo na ang nakakaraan. Nag-join daw si Bato doon sa GC na yon. Sa biniro daw siya ni Bato na sabi ni Bato, tatalunin ko sir ang record mo sa pagtatago. Alam naman natin kasi si Lacson, nagtago rin yan si Lacson noon. Nung panahon kasi ni JMA, linabanan niya si JMA noon. Lalo na ah, si First Gentleman Mike Arroyo noon. Talagang yan si Lacson. Ngayon, sari-saring kaso ang isinampak kay Lacson noon. Mga trumped up charges. Parang kung ano ang ginawa ano ang ginawa ni Duterte kay Laila de Lima, ginawa din yan kay Lacson noon. Doon yung naging kasangkapan noon si Mike Defensor yan, yang si Mike Defensor ngayon, na-involved na rin yan noon sa mga pag-operate kay Lacson para makulong ito. Oh. Kaya lang naggo din yan si Lacson noon. Ah, pero ewan ko kung anong naging kwento. Mukhang ano siya sa Malaysia yata siya o sa Singapore nagtago. Nag-backdoor siya. Ang alam kong kwento niya. Hmm. Tapos lumabas lang siya uli nung presidente na si Pinoy. O yun, presidente na si Pinoy. Tapos linabanan niya na yung kaso. Na-dismiss yung kaso niya. Na-dismiss yung kaso niya. Yun yung context nung sinasabi ni Bato na pabiro daw doon sa GC na tatalunin ko ang record mo, sir. Oh, Siyempre sir kasi mas senior sa kanya si Lacson pagdating sa PNP, at saka sa PMA. Biniro naman daw ni Lacson, pabiro na advice, galingan mo ang pagtago mo, ha? Galingin mo ang pagtago mo. Anyway, ano 'yon, si Ping Lacson, ang sabi niya, pero hindi raw puwede yang tumagal yang pagtatago na yan ni Bato kasi sabi ni Lacson mayroon yata silang rules. Mayroon silang rules sa Senado, 'pag 30 days na o lampahigit ang absences mo, may ano na yan, may parusa na yan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, alam niya mayroong gano'n. Oh, totoo naman, hindi naman puwedeng, hindi naman puwedeng absent si Bato, nagtatago. Abutin na ng lampas 1 buwan, 2 buwan, tapos parang wala lang sa Senado, hindi parurusahan si Bato. Paano 'yan? Malalagay sa alanganin ang Senado kapag ganyan. Malalagay ang Senado. Kaya, ah, kaya kahit pa ito yung mga nakaraan na araw, puwede pa. Kumbaga medyo naunawaan pa ng Senado. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi 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 puwede 'yan na magtagal na magtago kasi mayroon silang rules sa Senado at alam niya may parusa diyan lalo na paglampas ng 30 days. Si Senador Soto naman medyo umiinit na ang ulo ni Senate President Soto kasi siyempre ano siya, siya ang, presidente ng Senado. Hindi puwedeng hindi nila disiplinahin si Bato. O kaya 'pag tinatanong sa ganyang issue si Senate President Soto medyo nag-iinit na rin. Ang sabi niya, "Mag-file na kasi kayo, yung mga kritiko ni Bato, o mag-file kayo ng ethics complaint." Hmm. 'Yun ang pero 'yun na nga, talaga namang hindi naman puwedeng idepensa 'yan nila Senate President Soto at sa kanila Senador Ping Lacson si Bato. Hmm, kasi, hindi naman puwedeng nagtatago ka, ah, ah, dahil sa wala pa nga, hindi pa nga lumalabas ang ICC arrest warrant, magtatago na. Oh, kaya ano din 'yan, napakahirap niya na idepensa sa parte nila ng liderato ng Senado, Mahirapan silang idepensa 'yan. Kasi, nagsisweldo kahit hindi pumapasok, hindi nagtatrabaho. Ang malala pa dito, unethical yung ginagawa na 'yan, ni hindi man lang nakikipag-usap,
Sabi ni Senate President Soto, hindi naman sila sa kanila kumukontak si Bato. Kahit yung leader ng minorya, si Cayetano, sabi niya hindi naman sa kanya kumukontak si Bato. So ibig sabihin, kahit anong reason na na parang magpapaabot man lang sa Senado ng kanyang sitwasyon, hindi daw kumukontak si Bato. Ay di ano 'yon, totally hindi mo nirerespeto yung liderato ng Senado. Kasi dapat bilang senador, irerespeto mo man lang yung liderato ng Senado. Magko-communicate ka man lang dito. Pero wala totally binabalewala ni Bato. Oh, kaya lumalakas ngayon ang panawagan na hindi naman puwede 'yan, siniswelduhan ka, tapos nag-aano ka, hindi ka nagtatrabaho. Kumbaga sa ordinaryong manggagawa nga, ah, kahit sa gobyerno, sa private or sa gobyerno ka, 'pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad, no work, no pay. Oh, tapos ito hindi naman isang araw, isang linggo, 2 linggo, isang buwan na 'yan sa December 10. Kasi November 11 yung unang sesyon ng Senado matapos yung kanilang break. Tapos hindi na makita si, um, 'to at hindi man lang papaabot ng kung ano sa liderato. Kaya 'yan, unethical na 'yang ginagawa ni Bato, tsaka 'yan, ilalagay niya sa nakakahiyang sitwasyon ang Senado. Hmm. May isusulong na may sinusulong ngayon, binalita ni inanunsyo ni Senador Bam Aquino, nagsusulong siya ngayon ng, isang Senate bill, party list reform bill. Sinusulong niya na ireporma yung party list, yung sistema ng party list. Ang, basihan o anong gusto niyang ireporma, tama naman yung kasi yung konsepto ng party list na i-represent yung mga karoon ng kinatawan ang mga marginalized, yung mga nasa laylayan na sektor at grupo sa lipunan ay magkaroon ng kinatawan sa Kongreso, sa Kamara lalo na, ay parang hindi nasusunod. Obserbasyon naman 'yan ng halos lahat. So dito sa tinutulak na ito ni Senador Bam Aquino, magpo-propose siya ng mga measures o pagbabago, amyenda sa batas tungkol sa party list. So sa kanya, hindi para i-abolish ang party list, kundi i-correct, magpasa ng party list reform bill, irereporma. Ibig sabihin, yung mga loopholes, yung mga butas, yung mga hindi magandang nangyayari sa party list system ay mai-correct. Ang pinakamalaking hindi magandang nangyari sa party list system, ang nangyari ngayon, ang halos karamihan ng party list, 56 halimbawa, na par na na party list 'yan, 56 na party list nakaupo sa Kongreso sa ngayon. Yang 46 na 'yan, 56 na 'yan na party list, siguro 6 lang diyan ang party list talaga ng marginalized, 6 lang. Yung 50 diyan, kung hindi man party list ng political dynasty, ay party list ng malalaking negosyante, kontraktor, mga sekta ng relihiyon. Kaya 'yan yung naging problema na sa party list. Sa ngayon ang, mga masasabi nating totoong party list ng marginalized, di siyempre yung Makabayan Black, o 'yan, totoo 'yan. Tunay talaga 'yan na party list ng mga nasa laylayan na sektor ng grupo. Yung Kabataan Party List, yung Alliance of Concerned Teachers, Gabriela Party List, totoo 'yan. Yung Mamamayang Liberal nila Leila de Lima, yun totoo yun. Yung Akbayan Party List, yung, kamanggagawa kahit papaano yung kamanggagawa ni Eli San Fernando. Yan yung mga yan yung mga totoong party list ng laylayan. Ah, ang Bunyog kung nanalo sana, yun totoong party list yan ng laylayan. Hmm. Pero yung, katulad ngayon, yung CWS party list, ay
Construction Workers Solidarity Party List yun, CWS. Sino yun? Si Garjola, na ngayon ay inaakusahan na bilyonaryo. Napakaraming kontrata sa DPWH flood control. O, kita nyo na yun. Isa pa, yung Uswag Ilonggo. O, di akala mo, nire-represent niya yung mga Ilonggo na mga nasa laylayan. Hindi eh. Nasangkot din dito sa anomalya sa flood control yung Congressman Ang. Yung Congressman Ang, kinatawan ng Uswag Ilonggo Party List. Yung Ako Bicol Party List, kinatawan daw ng mga Bicolano. Ay, so, ayan, sila Saldico, kontraktor din. Yung yung Tingog Party List ni Martin nilang mga Romualdez. So, wala. Talagang na yung kay Revilla, yung Agimat Party List. Ano naman ang nun? Paano naman yung naging kinatawan ng laylayan? Agimat Party List. Doon sa Pampanga, yung sa mga Pinida, yung Nanay Party. Ano talaga, kahit yung mga sekta ng relihiyon, may dala-dala na ring party list. Ang Sagip Party List ni Marcoleta, identified yan sa Iglesia ni Cristo, pati yung Diwa Party List. Yung Sibak Party List, identified yan sa Jesus is Lord ni Joel Villanueva. Yung BH Party List, sa dating daan yan identified. Kaya ang nangyari ngayon, mga malalaking negosyante o yung mga political dynasties. O halimbawa yang Bicol Saro o iba pa yan sa Ako Bicol Yung Bicol Saro dito sa amin sa Bicol, kay Villaperte yan. Villaperte yan. Yung yung 4K party list ng Quezon, kilatan naman yan. Yung governor ng Quezon, sa kanila yan. Kaya yung mga political dynasties nagtayo ng party list nila. Actually, dito nga sa Bicol, may time na sila Saldico, dalawa ang party list niyan. Yung Ako Bicol, saka BHW party list, kanila yan. Akala nga nung mga barangay health workers, sa kanila yung BHW. Sabi ko, hindi. Ang BHW, ang ibig sabihin yan, Barangay Health Wellness Party. At ang nominee niyan, yung pamangkin ni Saldico. O, yung anak ni Kitoko, yung sa high tone. Yan yun. Kaya lang, hindi daw nila kasi alam yun. O, yan yun. Kaya maganda itong ginagawa ni Hindi naman dapat i-abolish ang party list law. Kailangan talaga i-reforma. Kaya maganda naman yang sinusulong na yan ni Senador Bam Aquino. Maganda rin kasi yung party list kasi kahit papaano, katulad ng yang mga Makabayan Black na yan, katulad ng Makabayan Black, hindi naman sila mananalo kung ang mga kalaban nila ay mga halimbawa malalaban sila na kongresista sa district, hindi sila mananalo sa mga trapo, political dynasties. Pero at least pagdating sa party list, kahit mahirap ang laban, nakakapanalo sila. O, nagkakaroon sila ng boses sa Kongreso. Yan yung purpose ng party list law. O, kaya kahit papano ang bayan, kung lalaban yung mga si Chelyokno, lalaban ng congressman halimbawa sa Batangas, hindi yan mananalo sa mga rekto. Hindi yan mananalo doon. Pero sa party list, nanalo yung akbayan. Yan yung kumbaga kahit papaano, mayroong binibigay na espasyo para sa mga nasa laylayan. Ang problema lang, kinokontrol na ngayon at pinasok na ng mga negosyante, contractors, political dynasties, mga sekta ng relihiyon. Yun yung kailangang i-correct at i-reform. Kaya tama yung gagawin na yan ni Senador ni Senador Bam Aquino. Hindi i-abolish ang party list law, i-reform. Yan yung diyan, dapat diyan. Kung kung magkakaroon ng consultations diyan, a-attend tayo diyan, ang Bunyog. Tulad ng Bunyog. So, marami sa Enso, maganda makapasok ka sa Kongreso. O kaya lang, ito na nga, kaya nga sumasali ang Bunyog sa party list. Pero ang hirap din ng laban. Kasi iisa lang ang iboboto sa party list. Kalaban mo pa, mapipera. Imagine niyo yan, ngayon naglalabasan yung mga party list na yan na mapipera. Sila Saldico, Tingog ni Romualdez, Garjola nung CWS.
Tapos yung party list din yun, oh, yung Uswag Ilonggo yan. Kaya ano ito, pero tama yan, ireporma ang party list, 'wag alisin. Hmm, okey. So mga kabunyugmang kababayan, magandang araw sa inyong lahat.